Ang next is magsimba. Ang simbahan ay kumakatawan sa isang palaging paalala ng iyong kaugnayan sa ating mahal na Panginoon, yung ating, kumbaga, yung connection natin sa ating mahal na Panginoon. Of course, kasi sa Pilipinas, we are very Catholic people. So, kumbaga nasa na talaga natin, kumbaga nasa kaninunuan na talaga natin na it's connected na talaga sa atin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ito ay hindi lamang kasi gusto mong makapasok ka sa langit o ipakita mo sa ating mahal na Panginoon na gaano mo siya kamahal. Kaya palagi kang nagsisimba. Some other people, they do that every day, and some of them is every Sunday. Ito ay pinapaalalahanan ng iyong paniniwala ng madalas hanggat maaari upang mapanatili matatag ang ating relasyon sa bawat araw na lumilipas. And yung pananampalataya kasi, like what I always said, yung pananampalataya is, it's easy to say these words, pananampalataya. Madali siyang bigkasin. Madali siyang bigkasin sa ating mga bibig yung pananampalataya na salita. Pero kung i-attach natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And of course kasi hindi natin hawak ang bawat araw. So may mga pagsubok tayong nararamdaman or nararanasan, na-encounter, and sometimes it is like kumbaga unexpected happen to our life na hindi natin kagustuhan. So, may mga time talaga na sinusubok yung ating pananampalataya. Hindi porket yung pananampalataya mo sa Panginoon is not enough or something like that, or kulang yung pananampalataya mo, or kasi hindi ka palaging nagdarasal or something like that. So, meaning for me, yung pananampalataya, para sa akin hindi ka lang dapat mananampalataya sa Panginoon kung nasa ka lang, nasa bingit ka lang ng tawag nito ng isang sitwasyon, or may gusto ka lang na kumbaga to granted it, pero deepest of you is hindi mo isinasa puso, hindi sagad yung pananampalataya mo. Hindi kumbaga kaibuturan ng puso nang gagaling sa iyo. Nananampalataya ka lang kasi you need it. But behalf of your soul and deepest of you for being you is they against it. 'Di ba? May mga taong ganyan. I also one of it, May nagkaroon din ako ng ganyan na kasi guys, hindi po ako perpektong tao, hindi po ako perpekto na creation na ginawa ng Panginoon. I admit that, kasi may mga tao dito sa mundo na akala nila porke sila pumupunta nag-church sila, nagpray sila, para sa kanila is yun ang kanilang pananampalataya. Which is pag may dumating na kumbaga trahedya or may nangyari na unexpected, so yung kanilang pananampalataya is nagbabago. Correct me if I'm wrong, Kasi ako guys, yung pananampalataya ko hanggang ngayon nandun pa rin talaga. And of course, when I lose my faith to God, I also ask forgiveness of it. And I know God, He knows it na, kasi siya talaga ang may alam lahat. Siya yung nakakaalam lahat kung ano yung nangyayari kasi siya na mismo yung nakasaksi. So ako, I have to discover that. And He also knows it that may time talaga na may punto talaga na magkakaroon talaga ako ng loss of faith on Him or something like that. So syempre, sa lahat ng mga nadanas ko sa aking buhay, sa lahat ng na nangyari sa aking buhay, yung faith na yon
minsan nawawala yung faith ko kay God. But I know He knows that. At hindi ibig sabihin na it's because makasalanan akong tao kaya ako nagkaroon ng depression or nagkaroon ako ng anxiety or nagkaroon ako ng panic attack. No, it's not like that. It is already written in my life, in my life. And it's just like, kumbaga, kailan at saan mangyayari yung, kumbaga, nakalaan sa akin. Kasi even also God, they also been experienced with that, Kasi kahit alam niya na ipapako siya sa krus, na mamamatay siya, He accepted that, And ako, in the beginning, it was very difficult to accept na yung ganitong mental health problem na magkakaroon ako. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, never ako. Mahirap akong tao. Galing ako mahirap na pamilya. Pero never ako nagkaroon ng anxious. Never ako nagkaroon ng panic attack, Once in a day lang kami nakakain. But I never experienced those kind of anxiousness, And of course, kasi syempre, different environment, different people, different culture, different language, and everything for me is different. So, syempre, ikaw, yung katawan mo is kumbaga nagbabago. So you creating your own future in this new society na napuntahan mo. So ako kasi I used to it to be alone kahit nasa Pilipinas pa ako. Social akong tao. Mahilig ako makipagkaibigan pero may din ako, may side din ako na mas gusto ko ring na nag-iisa ako. Kasi, syempre guys, hindi forever yung mga taong nag-i-stay sa atin. Diba? So, that's why some people, they had to let go their loved ones once if they gone in this world, Kasi, syempre, yung kumbaga, yung impact or yung connection ninyo. So, ako, I know it's easy to say, but marami na akong mga mahal sa buhay na nawala dito sa mundo. I didn't say goodbye to them. But I am very, those kind of thinking, hindi ko siya ginagamit as a negative. Ginagamit ko siya as a positive way. Na sinasabi ko sa sarili ko, I'm very thankful that yung kanilang journey sa mundong ito, I was part of it. So yun ang pinanghahawakan ko. And yung belief ko sa Panginoon, hindi base sa kasi hindi ka pala simba, hindi ka pala dasal, kaya nagkaroon ka ng depression or nagkaroon ka ng panic attack or nagkaroon ka ng anxiety or nagkaroon ka ng mga mental health problem kasi kulang yung pananampalataya mo sa Panginoon. This is my belief. I think that is wrong. Kasi yung interpretation ninyo is mali. Para sa akin, that's for my definition para sa akin. Yung pagkakaroon ng para sa akin yung pagkakaroon ko ng depression, pagkakaroon ko ng panic attack, ng anxiety at hindi ko sinabi sa aking pamilya. It's because gusto kong ipakita sa sarili ko na kaya ko without my parents. I know I love my parents kasi you know what guys, sa Pilipinas hindi talaga maiintindihan ng mga tao. Kasi nga sila hindi nila maintindihan, hindi nila ma-share sa amin yung mga nangyari yung mga nangyari sa kanilang buhay. I know someday I will share this to my child also, to my son also. And maybe someday in my YouTube channel they will also discover it na yung kanilang grandma, it was also kumbaga nagkaroon din, nag-struggle din, So hindi lang ito para sa akin. Maybe someday makikita ito ng aking mga grandchildren. So I'm very proud of it at hindi ko ikinahihiya kung anong mayroon ako. Kung nagkaroon ako ng depression, nagkaroon ako ng suicide thoughts, nagkaroon ako ng panic attack and anxiety. It's because God believes in me even though na hindi ako naniniwala sa kakayahan ko na malalampasan ko, but God, they have that kumbaga they have that support, they have that positive na makakaya ko. So, yun para sa akin yung belief. And yung belief na yun, I really ask Him because nung time na yun talaga, every day I pray because that's what the suggestion of my mom always told me every time I call my mom. And hindi ko masabi-sabi because my mom always said to me, Joanne, you have to pray, magpray ka lang, magpray kasi pinakikinggan ka ng Panginoon.
Of course, kung nasa sitwasyon ka ng ganun, God, it's because society around you or your parents, your mother, kasi yung mama ko, she's very Catholic, she's going every Sunday sa church, but hindi siya so exaggerate na Catholic. Um, um, she also said to me, Joan, mag-pray ka lang, mag-pray. But sometimes it's very irritating, na, kasi syempre sasabihin mo sa sarili mo na, bakit kulang ba yung pananampalataya ko sa Panginoon? Kaya kailangan ko bang idoble? Hindi ganun, guys. Dapat mo ring gawin. Mayroon ka ding gawin. Hindi lang, kasi aanhin mo yung pag-pray mo kung hindi mo ginagawa yung best mo sa sarili mo, right? That is for me, that is the belief. Yung nangyari sa akin, what I believe in to God is, nag-ask talaga ako sa Kanya ng sign. Nag-ask talaga ako sa Kanya na kung may purpose pa ako dito sa mundo, ipadala mo sa akin ng taong makakatulong sa akin, which is yung psychiatrist ko. And para sa akin, hindi yun sin. Kumbaga, hindi yung kasalanan kasi nag-seek ako ng help to same people also. But hindi ninyo alam, itong mga taong pinapadala sa atin is sila din yung, kumbaga, sila din yung ginawa na instrument, Kasi, yung psychiatrist, yung mga nananaliksik na mga tao, like now they have a COVID, yung mga taong nananaliksik sa yung mabisang vaccine para sa COVID na hindi mamatay yung mga tao, 'di ba? That is, saan nila nakuha yung idea yun? It is from God. Kasi yung nila, yung brain nila, hindi nila yan magagawa kung hindi dahil sa Panginoon. At ginagawa, yung bagay na yun is, kumbaga, we have to be thankful for that. We have to be thankful for that. It means that mayroon pa tayong gagawin dito sa mundo. That's why we're still here. So yun ang para sa akin, yun ang para what I believe, and also medication for me, it helps. Hindi ako nagpapaka-hipokrito. I know a lot of people, they against medication, they against psychiatrists, they always says, pares naman yan, pares lang taong yan, anong magagawa? Well, malaki yung ginagawa kasi that is yan ang instrumentong pamamaraan na tumutulong sa atin ng Panginoon in that way, So, may mga paraan. It's not an excuse, na sasabihin mo na wala akong pera. You can find if you really want to become better, if you want to be, further, move forward, Instead to move forward, nagbabackward ka. No, it's not like that. So, pag maghingi ka ng sign sa Panginoon at binigyan ka niya ng ng tawag nito, ng sign, you have to grab that because that's once in a lifetime they came to your life,